Ibig sabihin, kung ating bubulayin diyan, nasa kategorya talaga ng mga wise ang nagbibigay. So, very wise ang magbigay, lalo sa Panginoon. Kasi, the giving of the wise men. Wise men. So, yung wise, nagbibigay. So, yung di nagbibigay, hindi wise. Ganun lang yon. Tama? So, wise men. Actually, ang nagsalita niyan ay kinasihan ng Panginoon si Matthew at hindi ito self-proclamation. Hindi ang nagbuhat ng bangko ay sa kanilang sarili. Si Matthew ang mismo nagsabing they are wise. So, hindi ito pagbubuhat ng bangko. Si Matthew sa pagkasi ng Banal na Espiritu ang nagtaguri na sila ay wise. So, Bible ang nagtibay niyan na sila ay wise. Pero hindi pinagtibay na sila ay three. No? Ang pinagtibay, they are wise. They were wise, but not three. Okay. So, yung wise, kita natin, naghandog. So, ang wise, naghahandog. Are you wise? Yun. Alam mo, minsan nakakalungkot nasa atin kasi yan kung bakit parang tayo laging, ako na naman yata ang mapapatamaan. Alam mo kung tayo ay nagawa, hindi tayo magkakaganon. Kung tayo nag-a-apply, matutuwa tayo. Pag-usapan ng Bible, hindi lang tayo ay parang naiingkanto pag-uusapan ng Bible. Parang natuklaw ng ahas, natutulala. So, this is not my words. Confirmed by the writer Matthew, being inspired by the Holy Spirit, they were called wise men. So, muli, hindi ito pagbubuhat ng bangko. Minsan tayo ang nagtataguyod ng ating sarili. Hindi maganda yun. Sabi ng Bible, purihin ka ng ibang tao, wag ng iyong sariling bibig. Di ka? Ngayon, Bible ang nagsabi. At matibay yun. Okay, nais ko pong ungkutan yung mismong wise men. Part na lang na sila ay nagbigay. Ang salita pong wise men, yan po, actually yan po ay kinuha nila sa Grego na magos. Magos. Kaya, sa kanila, 3 haring mago. Pero hindi naman yun 3 hari. Sila po ay, nangangahulugan po yan ng magos. Sino ba sila? Sino ba itong mga haring magos na ito? Ay sa pag-aaral, hindi po ako magaling mag-aaral Ako ay nakuha lamang ng mumo na nahuhulog sa dulang ng mga nag-aaral. Hindi naman tayo ganun. At least, may mga nagtawag dito. May nagsunog ng kilay. Kasi sa totoo na po, ang Panginoon ay naglagay talaga ng mga apostol, ng guro, ng propeta, at ng pastor, at ng ebanghelista. Nakakatuwa na sa kabuuan ng iglesia, ako iniwala sa one body. Ako iniwala in one body, and then one head. Yung iba, hindi naniniwala sa universal. Ako iniwala yung universal niyan, yan na yung one body. Kasi kung ang church ay lokal lang, marami nagbabangayan diyan. Mga Bible ba, mga pero iniwala in one body. Bakit? Mayroon lang one head. Kahit lahat ng lokal ay body ng Panginoon. Pugita ang lalabasan ng Panginoon. Pugita. At saka playboy ang Panginoon. Bakit? Pakakasalan niya, kung lokalis lang yan, ay alin dyan? Tama? Parang yan, sabi nga natin, ang church, ang iglesia, ay may dalawang nature, organization and organism. Locally speaking,
ang church ng Panginoon ay dumadami. Pero universally speaking, as one body, ang iglesia ng Panginoon ay lumalaki lang. Hanggang sa isang dalaga na napakakasala na ng ating Panginoon. So, sa pangkabuuan ng iglesia ng Panginoon, ang Diyos ay naglagay talaga ng under shepherd, apostol, teacher. Itong mga teacher nito, itong mga nagpakadalubhasa, nakakalungkot lang, hindi na pinagpapansin ng mga generation ngayon. No? Buryong-buryo pagka Bible ang titingnan. Kayo ba ay nag-aaral din? No? Huwag tayo magtaka kung bakit matamlay ang buhay Kristiyano. Bakit hindi sa Panginoon nakadependent, kundi sa tao na rin. Kasi wala ngayong kusa na pag-aaral ang maraming individual na Kristiyano. Yan ang nakakalungkot. Kaya minsan, hindi na tayo na-challenge. Kumbaga, hindi na tayo maantig. Maraming Kristiyano hindi na naaantig. Pagkakapakinig, wala. Bakit? Walang personal na pagkatuto. Naintindihan niyo ba yan? Ako'y naniniwala, guilty tayo diyan. Guilty tayo diyan. Maraming Kristiyano ang may Bible, pero hindi talaga nagbabasa ng Bible. Maraming Kristiyano may Bible, pero hindi nag-aaral ng Bible. Nakakahiya doon sa mga nauna sa atin. Kalain mo merong young concordance, may strong concordance, hiniway, pinagsama-sama ang letter A, letter B, hanggang Z, alphabetical, inaral, inamay. Meron namang nag-aral ng contextual, meron namang historical, merong etymology, word for word, grammar, syntax. Grabe yung pag-aaral ng mga yun. Ako hindi ko kaya yun. Pero ako'y nag-aaral ng kanilang pinag-aralan. At yun ay malaking katulungan. Kaya dapat walang mayabang na preacher. Pinag-aralan mo. Sinasabi sa iyo. Hindi ka nga marunong magbasa ng Greek. Yan lang ang mahirap sa mga preacher. Natuto magbasa ng Greek, pero hindi naman alam ang Greek. At alam niyo ba, may pinapakinggan akong isang debatista. Siya'y nag-aaral ng Greek. Ang sarap daw, bakit? Hindi ka pwedeng mag-isip ng iyo. May flow ang Greek word. Pabayaan mo na lang ang salita. Hindi ka maghahaka ng iyo. May kanya talagang daloy ang salita ng Diyos. At siya'y tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya. Studios. Salamat, may mga pastor na hanggang ngayon ay talagang masaya pa rin sa Word of God. Nag-aaral. Bakit tayo madaling mahila ng panghihina? Bakit tayo madaling mahila ng masamang kalakaran ng mundo? Bakit? Hindi naman tayo hila ng Diyos. Madali tayong hilahing palayo sa Diyos kung hindi tayo mismo nahihila ng Diyos. Di ba? Paano hihilahin tayo ng Diyos? Ito. And mind you, mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi baitan lang ang usapan. I don't believe. Nadadaanin sa bait. Ako ng pastor ay may akin ng bait. Hanggat wala kang alam sa Bible, wala kang bait. Huwag mong daanin sa bait. Alam mo, nalabas ang tunay nating kulay pag tayo na pressure. Kasi puro mild lang Walang mga pressure. Alot dumating ang pag-uusig. Matinding mga sigalbo na mangyayari. Beyond our strength, comprehension. Isang araw, lalabas ang kulay natin. Kasi sa bagyo, nakikita mo yung matitibay na puno. Pag dumaan ng malalakas na bagyo, doon makikita yung tunay na matibay na puno. Kaya nga sabi ng Bible, kundi ang kanyang kagalakan ay nasa salita ng Diyos,
Doon sila nagbubulay araw at gabi. At siya'y matutulad sa punong natanim sa tabi ng ilog. Matibay. At anumang kapanahon ay gumiginhawa. I salute doon sa nagbabasa ng Bible. I salute you. I salute doon sa nagbabasa na natututo. And I salute din sa mga taong nagbabasa, natututo, nagagalak, at naisa sa gawa. Kasi ang aim, ang mission, ang purpose ng Word of God is not just for us to be well-informed, but to experience the Word of God. Amen? Dapat ganun. Alam mo, isang araw, tapos na ulit ang 2025, kumusta tayo? Magaling pa yung taon na usad, ay kumusta ang ating spiritual life? Jay, tatalon ka na naman. Lulundag ka na naman. Ano? Nakailan nagalundag? Di ka? Baka naman tayo hanggang ngayon, may bilog-bilog pa. Hindi sigyan naman ako ibibili ng prutas, walang problema. Kung ikaw ibibili ng prutas. Pero kung beyond that, aside from that, meron ka pang ibang isinusulong. Alam mo, kapag ikaw ay may ibang sinusulong, ang totoo niyan, hindi ka pa nasulong sa Panginoon. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot yan. Amen? Ay di, itong giving, ganun din. Kasi mga kapatid, ako iniwala, ang giving hindi yan gaya-gaya. Yan ay mismong natututunan. Kasi paano kung ang ginagaya mo hindi na rin nagbibigay? Ititigil ka na rin. Tama? At saka hindi yan buyo-buyo. Paano yung nagbubuyo sa iyo ay nanghihina na rin? Kaya dapat ito yung saligan natin. Ba't ako nagbibigay? Sabi. Tama? Kasi yung mambubuyo, mawawala. Yung ginagaya mo, mawawala. Pero ang langit at lupa ay lilipas, dadapat ang aking mga salita hindi lilipas. Kaya gagawin mo yan, may nangbubuyo man o wala, may gagayamin man o wala, dahil ito'y hindi mawawala. At salamat sa mga ganun ang prinsipyo. Purihin ang Panginoon. Pero magpaka-honest lang tayo, hindi lahat ganun. At yan ang malungkot sa gawain ng Panginoon. Yeah. Ang wise men na ito, ayon sa aking tiningnan sa kanilang pag-aaral, tagatingin na lang tayo. At least ako iniwala naman, itong mga ito ay gifted talaga. Ano? Kaya yung iba, kung mabato si Calvin, mga philosopher din, ikaw magpaka-pilosopo kung kaya mo. Abogado kasi siya. Pinagbintangan pa siyang pare. Hindi ho pare si Calvin. Madres. Hindi. Brilliant talaga. Salamat nga ang Panginoon. Nag-provide ng mga brilliant, hindi yung mga debating kanto. Talagang may dikampanilya, talagang mahusay. At alam niyo ba, nung siya ay mamatay, gusto kong ang aking pangalan ay hindi makilala. In fact, huwag niyong lagyan ng pangalan sa aking lapida. Yan ang mga great men of God noon. Ang gusto nilang makilala sa kanilang buhay ay ang Panginoon, hindi sila. Kaya naman lalo silang ginamit ng Panginoon. No? Si Calvin, alam yung mga theologian, grabe yung mga yan. Si Spurgeon, kinukot nila si Spurgeon, pala na may hindi sila naniniwala. Si Jonathan Edwards, yung kamamatay pa lang, si John MacArthur, si Pink, lalo yung Blue, matindi yun. Ano? Yung si White, ako nanonood ng debate niya. At ang maganda, merong mga debate na merong nag-a-analyze. Mas naunawaan ko dun eh. Pag ina-analyze na yung kanilang debate, maganda nga pala ng puntos, pero pag pinapanood ko
Hindi ko masyado magip. Pero nung meron nag-sum up na, meron humimay na, ba, ang galing nga pala ni White. Ay bakit? Doktor ng Hebrew at Greek. Ang galing sa history. Doctor of history. Tapos naalabanan ng kantong debate lang. Ang Pilipino pagsayayaya pa. Marunong lang naman mag-cite ng verse. Madali naman magbigay ng verse. Di kay ganyan si Soriano. Ang dali naman magbigay ng verse. Ang tanong, naiinwaan mo ba yung verse na yon? Pero salamat, meron tayong mga men of God na naglimbag ng mga aklat na ang nakikinabang ay di yung nagbabasa din lang. Nakakalungkot lang yun. Ano? Maraming aklat sa library, pero walang namang nagbabasa. Ay Bible nga lang, hindi basahan. Yung pag namang mga aklat na yan. Tapos maghahanap ka ng gating sa Panginoon. Maghahanap ka ng sigla sa Panginoon. Ng tatag sa Panginoon. Paano mangyayari yun? Sabi doon yung nagbubulay ng kanyang kautusan araw at gabi matutulad sa punong natanim sa tabi ng ilog. So, ang pinapangakuan ng katatagan, kasariwaan at pagbubunga, yung nagbubulay, hindi yung walang pakialam. At yan ang nakakalungkot. At nais ko pang sabihin sa inyo, ang membro, ang Kristiyano na wala talagang pagbabasa, at least magbasa man lang, magbulay, wala kang magandang ambag. Are you with me? Dahil halimbawa, may ginagawa ka, ako'y nung bata, ako'y nagsisibak, pumuputol ako ng kamastilis, ng payatan, dito ang tawag niya Jerusalem. Ano ba ang tawag doon, paspayatan dito? Kalansing. Pag ako'y pumutol ng kalansing, minsan nilalagari ko yan inalaki din, nataba. Kaso lang, pinuputol ni Ande nung bata pa sa dulo, para pagpatak. Pag hindi ko naubos yung sibakin, alam niyo, nasa uloy-uli. Yung yung payatan, yung kalansing na pinutol, nasa uloy-uli. Pero good for 1 week, good for 1 month, yung suloy niya. Bakit? Wala namang ugat. Yan ang nakakatakot sa Kristiyano. Nagilas, pero good for 1 week, for 1 month. Bakit? Wala namang ugat. Mahirap yung ating siglay for 1 month. Pero wag ka, magbasa ka. Kung may Holy Spirit ka at nagbabasa ka, magagalak ka talaga. Matutuwa ka. Ako gano'ng katagal na nagbabasa ng Bible, pag nabasa ko ulit, nagre-refresh ulit, nakakagalak ulit. Parang walang babayarang utang pag ako nagbabasa ng Bible. Parang walang mga nakakapagpasigla. Ayan, tanong. Nagbabasa ba kayo? Nag-aaral? Baka hindi nyo pa alam yung osas. Nag-aaral. Ang tawag nila sa wise man ito, tinawag nilang wise man kasi literally speaking, they were highly educated and knowledgeable. Literally speaking, talagang sila po ay matataas ang pinag-aralan. At sila po ay nag-aral ng heavenly bodies. Anong hirap ipag-aralan yung langit? Yung kuto nga Ang hirap pag-aralan, lalo yung surot. Si Madam, iba, hindi nag-aaral yan ng surot. Yan ay naghahanap ng surot. Ako'y nagigising alas 2 sa madaling araw. Namamlas light yan. Bakit? Galit na galit. Ako'y hindi kagatin. Siya ang gustong kagatin. Paggising nga naman pag-aari. Puro kagat ng surot. Hindi siya nag-aaral ng surot. Naghahanap ng surot. Pero itong mga wise men na ito ay nag-aaral ng langit. Ang sabi pa dito, they are called wise men. They were highly educated and knowledgeable. They studied the heavens. They recognized the sign of the King of the Jews, yung star. Kaya dikit ang tagal na sinabi yan sa Numbers.
Pero out of many people, ang record lang talaga, naka-notice, ay ito eh. Ano? Ito lang ang mga nakapuna. Nakita namin yung tala na sinasabi. Na sinabi ng Old Testament. At iti sinyalis na pinanganak ng hari. Out of a very far distance from the east. Sila'y naglakbay. At ang sabi ni Halis, naalala ko, yung kanyang commentary, it takes many months. Kaya hindi sila naniniwala na tatatlo sila. Very risky, very dangerous na sila ay maglakbay ng tatatlo. Dadaan sila sa mga disyerto. At siyempre, may daladalahan yon. Kakain sila, alangan namang sila ay walang dalang pagkain. Ay yung kanilang sinasakyang mga kamelyo, kakain din yun. So may dalang kumpay, wala namang gasolina. Hindi man lang niya tinek si Herodes. Na kami darating dyan, walang cellphone. Naglakbay sila ng mapanganib. May dala din silang pagkain, may mga inumin. Very risky. Tayo kung magbasa, ganun lang. Ayan, ganun lang. Bulayin. Tama? Si Pastor Asti nga pag nagkukwento sa atin, parang dinadramatize pa niya. Ganun talaga yan. Kaya nga sa mga nagtuturo sa bata yun ang hindi ko kaya. Yung naarte. Mga bata. Ako talagang nangingilabot dyan. Ako'y kurning-kurni Kaya salamat na lang tayo may mga gifted ditong magaling magturo sa kanila. Kasi ang Diyos talaga yung naglagay ng kanya-kanyang disenyo. Aminin ko, hindi ako pwede diyan. Ngayon, itong mga ito ay wise men. Ako iniwala sa Matthew chapter 2 verse 1, nasabi diyan, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod, the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Ngayon, ang pinakamataas na karunungan, I believe, diyan, ng mga wise men ito ay ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Kilala nila si Jesus. Kasi sabi ng verse 2, tignan nyo, verse 1 and 2, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? King of the Jews. Kasi yung star sa pag-aaral nila, hindi ako magaling. May pinagkakapitan yan kay Kristo. Isa na diyan yung kanyang deity, at saka yung kanyang incarnation, at saka yung kanyang pagiging king. Maging doon sa kanilang inihandog na gold, anong isa? Frankincense, at saka myrrh. Yan ay tumutukoy sa deity, sa incarnation, and suffering. Itong wise man na ito ay pinakamatingkad na kapagiging wise nila, kilala nila kung sino yung Diyos na yan. Kaya naman nasabi diyan, saying, where is he that is born King of the Jews? Kilala niya kung sino yung ipinanganak. King of the Jews. Dikat na ngatal dyan yung si Herodes. May ibang hari bukod sa akin? Masama ang lasa. Masama ang lasa. Kaya pinasiyasat sa mga wise men kung saan pinanganak at sa pinayagang humayo. Sige, pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin nang ako'y sumamba rin. Walang wise, walang unwise na mananamba ni Kristo. Lahat, kapag hindi mo kilala si Kristo, bukang bibig lang yan. At alam natin, bagaman ang ganda ng sinabi ni Herodes, pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin, nang ako'y sumamba rin, ganyan din ang tao. Katulad ngayong Pasko. Akala mo na may nagmamahal sa ipinanganak Ang masama niya, kasama ang baptist. Pag hindi ka lumalim sa Bible, tayo'y naikisama lang. Pero hindi tayo kaisa nila. Ginagamit natin ang okasyon
para sa gospel. Hindi tayo nakikisama sa kanila. Ha? Ako, wala akong sinabi, ang Bible na si Kristo ipinanganak ng December. Hindi siya pinanganak, lalo namang buwan nga hindi binanggit yung pakayang date. Ang hapon naman natin sa Pasko ay bonus sa totoo na. Sa kayo palitan ng regalo. Pero wala tayong concern kung sa ipinanganak. Mas concern tayo sa okasyon, pero hindi mismo sa ipinanganak. Kaya yan, ang daming party. Kaya huwag kayong maki-Christmas party. Kaya ang tawag natin ay Christian Fellowship. Ano? Christ Day Fellowship. Christmas. Ngayon pa nga, hindi na Christmas Xmas. Alain mo, doon lang sila gumaling-galing sa salita. Yung Christ, at least nandun yung Christ. Ang ginawa, Xmas na Inalis na yung Kristo. Di obvious lang, talagang wala silang pakialam kay Kristo. Pero kung ikaw ay ligtas, ay hindi 25 lang ang Pasko. Ang diwa ng Pasko, ligtas ka. Kaya kahit wala kang bagong damit, at least may bagong kotse. Ano? Tama ba? Sana lang malalim na tayo dyan, mga utoy, mga ineng, mga ina at mga ate. Dapat rooted talaga dito tayo Hindi tayo dala-dala ng agos. Hindi tayo nakikigaya. Bakit? Hindi rin man nila tayo gagayahin. Yan pa masama Hindi nga nila tayo kayang gayahin. Ba't naman tayo manggagaya sa kanila? Di ka? Ano ka naman? Yan nga ang problema na hindi nagbabasa. Puro bait lang. Alam mo, salamat na ikay mabait. Praise the Lord. Pero huwag mo sabihin sa kanya, pati ikay mabait, ikay may lalim. At saka madaling masagad ang bait. Madaling masagad ang bait. Utangan mo yan ng 3,000, di mo agad bayaran. Tapos may pinag-usapan kayo sa ganitong petsa, labas, tanggal ang bait. Di nga? Pero ikay maganda, mabait na malalim pa. Ang batok. Ano? Alam nila kung sino ang Panginoon. Kilala nila kung sino ang Panginoon. Ngayon, aking kunin na ang Panginoon. Ang wise men, 4 sila. Hindi ko tutukumin ay yung giving. Isa yon. Amin wala, why they are wise. Chapter 2, verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod, the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star. Mga kapatid, ako yung walang nabasa talaga nila ito sa Bible. Ngayon, marami namang tao nagbabasa din ng Bible, pero wala namang naiintindihan. Bakit? Pwedeng hawak mo ang Bible, pero hawak lang. Parang may hawak ng chessboard. Yung marunong mag-chess. No? May hawak ng bola. Pag pinasahan may dagas sa mukha. Bakit? Hindi marunong. Nakakapaghawak ng bola pero hindi nakakapag-basketball. Nakakapagdala ng chessboard pero hindi alam kahit pawn. Ang tulak. Maraming Bible, nagbabasa ng Bible, pero hindi naiintindihan ng Bible. Pero sila, may Word of God na naiintindihan. Bakit? Ito'y wise man, tiningnan ko yung kung tama ang grammar ko. Sabi ng yes. O di, tinuloy ko na. Wise men awaken. Wise men awaken. I-dice muna natin ang Psalms 36 verse 9. 36 verse 9. For with thee, sa Diyos yan, is the fountain of life. In thy light shall we see light. Alam nyo, tumalino ka na, kung wala ang buhay at ilaw ng Diyos, hindi mo maikilala ang Panginoon.
We know Him because of Him. To know God is by God. Are you with me? Kaya mga kapatid, di ka tayo kuusap sa giving. Mahirap talagang asahang magbigay yung hindi man kilala ang Diyos. Tama? Dumating ang tagpo na sila ay nagbuklat ng kanilang mga kayamanan ng ginto, ng ano yun? Kamangyan at ng mira. Pati Mindoro nakasama doon. Kamangyan. Binuksan nilang kayamanan. Bakit dumating sa tagpong yon? Kasi sila ay wise. Bakit sila ay wise? Sila ay waken. Pag sinabing waken, sila po ay, kalimutan ko na yan. Parang yun ay ang word na awaken. Sila'y buhay. Sila'y naliwanagan. That is pertains to spiritual life. Ang madalit sabi mga kapatid, darating ang tagpo na tayo ay hindi magiging maganit na kausap sa Diyos sa larangan ng pagbibigay kapag we are spiritually waken. At ang tunay na wise ay buhay at naliwanagan sa Diyos. Yan po ang wise. Bakit? Si Kristo ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Di nga sabi? Si Kristo ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Kaya ang pinaka-root, pinaka-ugat, foundation, source ng kanilang kamalayan, pagiging pantas, ay dahil sila'y waken. Wise men, waken. Inilagay ko yan, John chapter 3, verse 5. Alam po natin yan. Tingnan nyo, ating pagkumpare, pagdais-daisin, for the sake ng ating pag-aaral. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see. You cannot be wise. Except a man be born again. He cannot see. The word cannot. So, hindi sila wise dahil sila ay magagaling talaga, at least, as in, but they've been born of God. Tama? Kaya ang akin lang pinupunto, ang sino mang nakakakita na, nakakakilala na, wise na, darating ang tagpong kayang magbukas ng kayamanan. Kung may kayamanan. Ay mind you, hindi lang naman pera ang ibinibigay sa Panginoon eh. Yung time. Amen? Merong giving na time, talents, treasure. Ano pa? Time. Time to attend, time to pray. Dami. Pero hindi naman sasabihin natin, ako may nagbigay ng time na. No. If you can give your time, you can give your talents also. Then your treasure. So, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see. He cannot be wise to God. Amen? So, kung iniwala, ang wise men ay waken. On the first place. Verse 5. Verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, again, he cannot enter. The word cannot enter. So, hindi mo kaya pumasok, hindi mo makakita. And then, pagdating sa verse 15, tingnan niyo po verse 15, that whosoever believeth in Him, sa ibang, yung cross-reference niyan mismo sa Numbers, ang sino mang tumingin sa ahas. Tama, diga? Sabi ng verse, ang sino mang tumingin ng ahas. Ibig sabihin, kaya ka pala makakatingin sa ahas kasi ikaw ay may sight na. Talagang unang pag-usapan yung magkaroon ng pagtingin para makita mo yung ahas sa cross. So, hindi mo makikita si Kristo kung ikaw ay hindi pa nakakakitang espiritual.
So bakit alam nila na si Kristo ang tinutukoy ng star? Na ito'y kumakategorya, tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos at nagkatawang tao at sa kanyang pagiging hari. Bakit alam nila yun? Wise men awaken. Are you with me? Tayo naman ay nakakilala na din ngayon kung sino si Kristo dahil tayo ipinanganak na muli. Kaso lang, huwag ka namang born again. Ang iglesia ni Kristo ngayon nagtatights. Tama ba? Ang Sabadista ngayon nagtatights. Tapos ikaw born again. Ay tight. Tight ang iyo tight. Hindi tights. Kumusta kayo? Man. Takot ka magbigay? Mas nakakatakot kang bigyan. Tayo takot magbigay sa Diyos. Sa totoo na, kung may dapat matakot, magbigay ang Diyos sa atin. Bakit? Alam mo naman natin, lalaspagin lang natin yan. Pero ang Diyos. At saka Kanya yan. Wala ho tayong idinadagdag sa Diyos. Kanya lahat yan. Meron ako nabasang aklat, secular. Parang ako'y naniniwala doon. Hindi ko lang alam kayo man nag-aaral Ang universe daw ay hindi nababawasan at hindi nadadagdagan. Abay, inisip ko nga naman O nga naman. Halimbawa, tinungkab mo ang bundok. Nawala ang bundok. Saan mo nilagay? Sa lupa din naman Hindi ka? Hindi ka naman naglagay ng ibang planeta kung saan nilagay. Ibig sabihin, hindi talaga nababawasan yan. Yung tubig, sabi ni Endowment's power, narinig ba ron? Kinig din ako na yan. Sisip-sipin sa dagat, kakapalang ulap, bububu uli, pupunta uli sa dagat. Cycle lang pala yan. So, hindi nadadagdagan, hindi nababawasan. Ang Diyos, hindi mo rin madadagdagan. Bakit? Kanya yan. Tama? Nakakalungkot para tayong hindi naniniwala. Kayo ba'y naniniwala? Naniniwala ho ba kayo? Minsan tayo mas naniniwala sa ating diskarte kuno, sa ating karunungan. Alam mo, mas wise yan kaysa sa iyo. If you are not giving, if you are not giver, if you do not give, you're not wise. Wise, give. Amen? Lalo sa Panginoon. Okay. Matthew 11:27, alam na ninyo yan. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son. No man knoweth the Son, but the Father. And neither knoweth any man the Father, save the Son. Hindi kilala ng iglesia ni Kristo ang Father. Nakiki-Father sila. Alam niyo ba, aralin niyo po yung Father ng iglesia ni Kristo. Si Satanas yun. Dahil hindi mo pwedeng tamang makilala ang Ama, kundi mo tamang kilala ang Anak. At ang tamang pagkakilala sa Anak ay kung sino ang Ama. Ngayon, kung hindi mo kilala at tinatanggap kung sino ang Anak sa kanyang being, ibang Ama ang kinikilala mo. Doon kami naghiwalay ng iglesia ni Kristo. Kadibati ko sa Facebook. Ang iglesia ninyo, ang inaama ninyo ay hindi ang Ama ng Bible. Dahil sabi ng Panginoon, walang nakakakilala sa akin kundi ang Ama. At hindi sa Ama kundi ang Anak. Kailan lang kayo? So ang itinatanghal ninyong Ama ay hindi ang Diyos Ama. Mabigat yung pangusap na yan. Bakit? Sila din naman kung mangusap ay katindi. Bahala ka naman ako ay basang sisiw sa'yo. Yan ang problema. Pero ako'y natuto, ba't tayo nakakasagot ng gano'n? Nag-aaral. Nagbubulay. Amen? All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son. And take note, and he, to whomsoever the Son will reveal him. So, hindi sa pagiging, na-acquired yun, sa pagiging likas na matalinong pagiging tao. Ang sabi diyan, and he, to whomsoever the Son will reveal him.
So kaya nakilala ng wise man ito yung tala na ito tumutukoy sa kadyusan ni Kristo, sa kanyang pagkakatawang tao, at sa kanyang pagiging hari. Walang makakilala na yan, kundi yung kanyang ibiging pagpahayagan. Amen? Kaya kung ikaw ay ligtas, you're wise. You're also wise. Kaya nga hindi ka magulangan masyado kang wise. Tama? Are you wise? Parang saya nyo, parang wise na wise kayo Okay. Tingnan pa natin. 2 Corinthians chapter 4, verse 6. 2 Corinthians chapter 4, verse 6. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts. Yun. Kaya si Pablo, ganun din. Yung liwanag na dapat magliwanag sa dilim ay nagliliwanag sa aming mga puso. Kaya sila'y wise. Bakit? Si Kristo ang karunungan ng Diyos sa atin. Therefore, hindi na tayo mangmang. Hindi na tayo ignorante. Hindi na tayo bulag. Hindi na tayo sa kadiliman. Mula sa kadiliman, inilipat na tayo sa kaharian ng kaliwanagan. Kaya wise, yan ang substance, yan ang essence, yan ang sentro ng pagiging wise. Hindi ikaw ay lahat na ng kurso ay natapos mo. Maganda rin naman. Pero mga kapatid, ang maganda dito yung kanilang pagiging wise, nagdadala para sumamba sa kay Kristo. Hindi mayabang ang tunay na wise. Kaya kung ikay nagsasabing wise, kuno. But you don't worship Christ. Nagbubuhat ka lang ng iyong sariling bangko. And that is delicate. Are you with me? Okay, number 2. Wise men waken. Number 2, wise men worship. Wise men worship. Amen. Galing ka ng Bible. Verse 1 and 2. Chapter 2, verse 1 and 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born a King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Verse 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshiped him. Wise men not only waken, but also wise men worship. Amen. Wala kayo iniwala mga kapatid, lagi kong sasabihin sa inyo, iba ang pagsimba kaysa pagsamba. Iba yun. Nagagawa ng maraming relihiyon ang sumimba, pero hanggat wala ka kay Kristo, pagsimba lang ang alaman mo. Ang pagsimba ay iba sa pagsamba. Mas malalim ang pagsamba. Bakit mga kapatid? Andun yung, pag sinabing worship, yan ay parang worship, pagpapahalaga. Kaya ako iniwala, hindi linggo lang dapat tayo nasimba. Every time na nadadama mo yung biyaya, presensya ng Panginoon, then nagpapasalamat, you worship God. Every day we can worship God. Kaya pang ganda, pag tayo nagbabasa ng Bible, dumadampi sa atin ang kanyang biyaya, tabag, kanyang kagalakan. Di tayo nagpapasalamat, nagagalak. Nakakasamba na tayo noon. Pero yun may kakatwiran yun. Bayo ko'y araw-araw na nasamba. Kaya sa linggo, hindi na. Kaya mo nga sumimbang mag-isa. Eh di lalo namang hindi mahirap na sumambang sama-sama. Tama ba? Ang worship, mga batid, ay nag-uugat din yan sa waken. Kaya nga sabi, ang Diyos ay Espiritu,
at ang sumasamba sa Kanya ay kinakailangang sumamba sa Espiritu, small s, at katotohanan. Ibig sabihin, ang previous chapter ay chapter 3. Ang pinag-uusapan doon ay regeneration. So, walang unregenerated na kayang sumamba sa Diyos. Bakit? Patay spirit. Hanggat hindi ka ligtas, taga-simba ka lang. Pero hindi ka taga-samba. Ngayon, kung ikaw na may ligtas na, dapat hindi ka taga-simba lang. Taga-samba ka rin. Kaya pag ikaw inaan dito, dapat focus sa paikinig. Dapat pinaghahandaan. Ibig sabihin, pag may preaching, may sasabihin ng Diyos sa atin. Bakit hindi makarating sa atin? Ewan ko sa iyo. Pastor Hernandez nga, pag nagpipis, nakakagawa ko ng outline. Sa biyaya ng Panginoon. Pag na-preach ko naman, tuwa si Pastor Hernandez. Naman yun. Si Eloy, sa akin galing yun eh. Kasi nag-preach siya ng anniversary ni Pastor Gary. Ang ganda ng kanyang discussion. Limutan ko na. Kukunin ko rin ari. Mamaya, nag-preach naman ako dyan sa Kayumanggi. Hindi pa doon sa basketballan. Sabi, misay ko yan nag-ibala akong tunog. Pero kakatuwa nga. Kakatuwa. Bakit? Pag ikinabebless, nakakasamba, naisusulat mo Tama? Oo. Ano ba ibig sabihin ng sumasamba sa Espiritu at katotohanan? Kaya wala akong tunay na pagsamba sa kakultuhan. Walang tunay na pagsamba sa kakultuhan. Anong katotohanan doon? Kaso lang, kahit ikinasa tamang iglesia, pero ikaw ay wala sa Espiritu. May katotohanan ka, pero wala sa Espiritu. Ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at katotohanan. Kaya huwag kang mag-ipon ng kagalit. Walang makakasamba sa Diyos na may kagalit. Bakit? Nasa Espiritu Yan pa naman ang hirap pag tayo wala sa Espiritu. Tama? Espiritu at katotohanan. Hindi Espiritu lang. May mga ligtas din naman, naliligtas sa born again, pero kakaunti ang katotohanan. Mas maganda, mas marami do'y kantahan. Hindi katotohanan, kantahan. Tama? Ang maganda pagsamahin, katotohanan at Espiritu. Tayo naman, maraming katotohanan, ay awang ko lang sa Espiritu. Ay nga naman, nagsisimula pa lang ako, tulog ka na. At di pati ako nawawala sa Espiritu. Tama ba? Mga kapatid, sana ang pakay natin dito mapagpala at maging pagpapala. May kapag nanonood ka ng pelikula, kaya mong pigilin ang antok mo. May kapag kayo nagchichismisan, kaya mong pigilin yan. Ba't pagkuha salita ng Diyos, bigay ang bataan? How can you worship God in His Spirit and in truth? Amen? Kakaintindihan na ba tayo? Kaya ito hindi bait lang. Ito nyo di ang tapang ko na naman. Hindi, ako'y mabait. Ako'y namimigay ng sibuyas. Pero pag sasabihin ko ang totoo, hindi yung tapang. Hindi yun masama ang ugali. Ang Bible ay mapapakinabangan din naman sa pagsaway. Kaya ang masaway, pakinabang. Bakit? Ang Bible ay mapapakinabangan sa pagsaway. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay masaway, praise the Lord. Bakit? Nakinabang tayo. Wise men, worship. At alam niyo ba ibig sabihin ng worship? Ang galing, nag-aral yan si Strong, Concordance, sa Hebrew, sa Greek. Yan daw ikatulad ng asong. Payipoy ang buntot at inihimod ang kamay ng kanyang amo. Sabi ni Pastor Raut, ang aso daw ay natawa din. Paano? Ang aso daw ay masaya din. Paano? Tingnan mo ang buntot. Pag ang buntot daw ng aso, gayaan ang gayaan, masaya yun. Pero pag ang buntot daw ng aso ay natago sa loob, bangaw yun.
Ano? Oh, tingnan niyo yung mga bangaw. Yung buntot. Bahag. Pero pagka daw ang buntot ng aso ay gayan. Tingnan niyo, pagka kayo galing ng labas at sasalubungin yung aso, tingnan niyo ang aso. Payupo yung buntot. Saka nakakarumi. Kagagaling lang sa time bomb. Ay himod pa sa iyong kamay. Berong amuyin. Wow, amoy mantikilya. Di ka? Ganun daw ang pagsamba. Giliw na giliw sa amo. At yung hinihimod, ibig sabihin, love na love, aliping-alipin ang dating, saka babang-baba ang dating sa kanyang amo. Yun ang pagsamba. Ang galing ng kanilang pagpapaliwanag. Kaya matututo tayo. Ano ba hindi tayo matuto? Hindi kasi tayo nagbabasa. Pag nakikinig pa, wala sa ulirat. Paano tayo matututo? Alam mo, kapag hindi ka natututo sa Word of God, nabubuhay ka lang sa iyong bait. Tao-tao lang yan. Siya nagdalayo sa kanyang puso sa Panginoon, mabubugsog ng kanyang mga sariling gawa. Klaro ba? Wise men worship. Diga? Wise men. Ang liwanag naman eh. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Aliwanag. Kaya mga kapatid, para maging wise, not only waken, but also wise, worship. Amen. Ang wise, nasamba. Hindi lang nasimba. Kaya in fact, very dynamic ang worship. Nagbabago yan ang buhay. Parang awit ng mundo. Ako na may sirang plaka na sa inyo eh. Kasi yun ang nakikita ko magandang ihimplong para maintindihan. May awit ng mundo. Sinasamba kita. Higit sa iyong akala, iniibig lang kita. Paggalang ko sa iyo, higit sa buhay kong taglay. Ano pa ang sunod doon? Lahat ay ibibigay, sinasamba kita. Ibig sabihin, ang pagsambay, pagmamahal sa Diyos. Siyempre. Kaya nga, bit mo siya sasamay, wise eh. Di kilala mo siya eh. Alam ka namang magkasalungat yung pagkakilala at yung attitude. Hindi. Tanong niyo ha? Pag tayo ay nadatngan ng mayor at nadatngan ni Tomas ang bahay, magkaiba. Pag si Tomas igagalaw, naligo ka na. May kinaan dito na naman. Saan ka naman galing? Pag si Mayor, kaya mo kaya sabihin yan? Lalo kung senador, kaya mo kayang sabihin ang mga pabirong salita kay Tomas pag ang dumating ng bahay natin ay si senador? Lalo kung president. Bet hindi na igagalang ay wise sila. Kilala nila kung sino si Jesus. Kaya nakakalungkot, kilala ba talaga natin si Jesus? Amen? Tama yung pinagawa. Pag may preaching na, bawal na ang cellphone. Naka-off. Naka-silent. Bakit? We disrespect the presence of Christ. Especially in time of preaching. So, any disturbances for us to be focused to Christ, dapat i-avoid. Amen. Wise men worship. Number 3, dito na tayo. Dito ako tatagal. Wise men will give. Amen.
Wise men will give. Ang lalim ng ugat yan eh. Weekend, worship, for sure, will give. Mahirap na hindi magbigay yung malay sa Diyos. Mahirap hindi magbigay yung sumasamba sa Diyos. Kaya wise men will give. Verse 11 na tayo and 12. Kasi, ang sabi doon, sila ay pumunta doon para sumamba. Ngayon ano, sabi ng verse 11 and 12. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped. Okay? Worship him. And when they had opened, not their wallet, tayo nga, wallet pa lang eh. Hindi na magkaintindihan. Ang binuksan nila, hindi wallet. Lalong hindi bulsa. Anong kanilang inopen? Their treasures. Base sa nag-aral, 600 to 1 million. Rough estimation. Yung naging sum up ng inihandog ng wise men. So, hindi ito kasya sa bulsa. Lalo hindi ito kasya sa wallet. Are you with me? But my point is this, wise will give. We are not wise if we do not give. Are you with me? Maliwanag ko ba? So, hindi ito pakulo ng pastor para lang gumanda ang simbahan. Ito'y aral ng Panginoon. At dapat lang talaga ang bahay ng Diyos ay gumanda. Tingnan niyo ha, 1 Chronicles 29, verse 1. Naalala ko lang. 29, verse 1. Oh, kasama din yata ang verse 2. Kung di ako nagkakamali. Andiyan pa ba kayo? Sige. Pasensya na, hindi nyo nakihanda talaga yan. Furthermore, David, the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender. And the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Di ka? Hindi masamang talagang pagandahin ang bahay ng Diyos. Bakit? Ito hindi para sa tao. Ito'y para sa Panginoon. Hindi tayo nangihinayang na gumanda ng gumanda ang bahay ng Diyos. Bakit? Ito'y hindi sa tao. Ito'y sa Panginoon. Paano yun? Sino ang gagamitin doon? Yung mga wise. Are you wise? Yeah. Payag na akong mangmang, pastor. Mangmang na ako. Alang-alang kay Kristo. Abay, wise pa rin yun. Wise pa rin yun. Ano? Kasi ang humility ay wise. Okay, are you with me? 11, binasa natin in Matthew 2:11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Wise men will give. Kaya mga kapatid, ang tunay na ligtas talaga magbibigay. Bakit? Wise ang ligtas. At ang tunay ding ligtas lang ang nakakasamba. At ang nakakasamba, magbibigay. Kaya, biyaya ang makapagbigay. Ayaw nating masabihan kung ano-ano. Hindi nga, kung masakit. Ikaw na may, thank you. Okay, thank you, mas ka-thank you ka. Ayaw nating masabihan ng thank you. Di ka? Gusto natin laging papuri. Gusto tayo itaas sa impyerno. No? Sa kalaliman ng impyerno. Pero mga kapatid, sabi nga ng Bible, papuri sa dapat papurihan. Tama? Pero tayo naman pag sa atin, ubos-ubos. Talaga, nakakalungkot ano. Pagpapasigalbo sa kapwa,
Pagpapayabang talagang sky the limit. Tama? Kahit wala mangungutang yan, patunayan lang sa kapitbahay, kaya ko rin magpatay ng kandila. Pag sa barkada, talaga naman, parang bumubukal ang wallet eh. Pero pagdating sa Panginoon, gusot na 20, hindi na magdaig. Ang sa Diyos, tira-tirahan. Nakakalungkot yan. You are not wise. Let me tell you, you are not wise. Amen? Gaano kaya ang ating naging giving kaysa ating ihahanda sa Pasko? Hindi kayo natitigilan. Hindi nga? Totoo na. Biga pagka papatunayan mo sa kapwa, handa kang maubusan. Bitbag sa Diyos. Nakakalungkot yan. Abay, kita ko ay sa SM, yung naglalabas, papuntang yung armor car. Kita ko yung pera. At yung, minsan din naman ako nagwi-withdraw din naman kahit paano. Dahil padala ng kuya, kita ko ay malulutong. Pag idinaan na doon sa bilang, abay, eksakto nga ang bilang eh. Tinignan ko, baka labis. Hindi, eksakto, 100,000. Ang bilis, yung inilalagay doon sa ay kita ko yung minsan dala-dala yung bag, yung kadais ko. Ano kung dami noon? At saka malulutong. Ang dami sa bangko. Pero sa simbahan, ngibit. Talagang parang hindi kilala sa SM yung mga orange. Parang estranghero ang orange doon, at saka yung mga ube. Wala yung blue at saka yellow. Sa simbahan, yung orange. Nakakalungkot. Malayo pa tayo sa pagpapala ng Panginoon pagka ganyan ang ating asal. Ay, niwalang mga kapatid, ang pagbibigay sa Diyos ay hindi kalugihan. Yan ay paraan para tayo pagpalain ng Panginoon. Oh, okay, niwala. Ba't taga ako? Hindi mo na ako kinulang hindi kinulang. Sabi nga sa inyo, kung may dapat galit sa pera ako, bakit? Hindi mo na makapagtrabaho. Bakit? Ako'y natutong magbigay, hindi pa ako worker. Lalo na kayo maging worker sa Good Shepherd. Ako ang pinakamaliit doon. Nawawalan pa na. 3 beses ako nahulugan ng wallet. Kaya natutunan na akong magbigay. At nadala ko yan dito. At hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, meron nag-iipon na nauuwi lang sa wala. At meron namang sabog ng sabog, siya pa yung hindi nauubusan. Naintindihan ho ba? Klaro ho ba? Then last. So, kunwari ko lang naman sinabi na kayo ay patatagalin ko yan. May isa palang talata, sorry, nalimutan ko. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 9, verse 7. Every man according as he purposed in his heart. Mali ang paliwanag ng dating daan dyan. No? Kung ano daw ang pinasya. Ang idea diyan, as he purposed, ibig sabihin, naka-allotted na yon. Nakaplano na yon. Ibig sabihin, kapag tithes, huwag mo nang galawin nyo. Kaya mga batid, maganda pag kayo may tithes, huwag nyo nang ilagay sa wallet nyo. Matutokso ka Pero pagka 10 piso, nasa wallet na. Pero pagka 100,000 na, parang pinsan ko, nung ako sumakay sa tricycle, yun, pasahero na yun 25 pesos na yun Sama ng loob. Sinakay pa ako ang daming parinig. Ganon din mga kapatid. Saneri lang kabang bigas na Nako, ibabalik sa inyo ng Panginoon. Bodega. Diga, hindi isang kaban lang. Hindi ba kayo natutuwa kay Dina? Hindi pa naman membro? Sampal sa ating membro yan. Nagbigay. Kasi nasa phone ako.
Brother Principal, paano ba ito? Saan ko ba ibibigay ang pera? At saka itong mga pangbata, at saka itong kapambigas. Aba, ano ang dami niyan? Kasi pinag-uusapan nila eh. Alam mo man, naisama ko sa preaching yon sa Mabini. Bakit? Nakakatuwa naman. Hindi pa membro yan. Pag membro, hindi na yan. Ano? But my point is this, nakakatuwa. Nakaka-bless talaga ang giver. Nakaka-bless. Kala ko nga dalawang kaban. Di ibig sabihin, 4 na sako yon. Isang kaban yon, isang kaban, 2 sako. May cash at then meron mga, ewan ko, nabigyan ba kayo? Pati yata matanda, kumuha eh. Yung mga pambatang ibibigay. Kaya yata naubos sa mga ngipin nyo mabilis eh. Pambata yun eh. Every man according as he purposed in his heart, so let him give. Not grudgingly. Or of necessity. Yan pang wag nating ugaliin. Sabi alam nga namang hindi. Kundangan ng alak at sabi hindi ganun. For God loveth a cheerful giver. Then lastly, verse 12. And being warned. Bakit? Sabi ni Herodes, sige, pag nakita ninyo, bumalik kayo, sabihin nyo sa akin kung nasaan, at nang ako'y makapunta doon, siya masamba ko rin. Pero pinaliwanag ng Panginoon na hindi naman talaga ganun. Kaya mahalaga din ng Panginoon talaga yung discernment. Yung nadi-discern natin. Napakahalaga ng discernment. Maluloko tayo ng mga matatamis magsalita. Pag wala tayong spirit of discernment. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod. Ito maganda. Wise men walk in. Anong idea? Ang pantas nasunod. Wise men walk in. Ano sabi ng verse 12? Basahin nga ulit di tayo magtatapos. Pakilagay sa screen. And being warned of God, ang problema sa atin, ang dami ng warning, ay tuloy pa rin eh. Tapos sasabihin wise. Alam mo, ang tunay nakakaintindi ng delikado at masama. Hindi yung hada ng hada. Sulong ng sulong. Alay, gusto ko anong pakialam mo? You're not wise. Ano ka matigas ang ulo? Di sila'y nadali. Pati ang Panginoon idinamay. Pag may warning, ang wise nasunod. Amen? Tayo nyo, ang dalang na ngayon ng paputok. Nami-imbis ko, ang paputok. Samantala kami noon sa tubigan, pag yung hindi pa pinagbabawal yan, para nasa amin ang ulap. Bakit? Sa dami ng paputok na nagpaputok. Ngayon, Papasko na, bagong taon na. Wala mala si Jim Will, bongbong. Samantala kami, payabangan. 3-star, 5-star, pla-pla, malupit. Goodbye, Pilipinas. Goodbye, Philippines. Mas may malaki pa doon. Goodbye, universe. Ay bakit? Kami pinaglalaroan namin ng mga bangka lang at saka yung palakang bina. Pag kami 5-star, ang hinanganga namin niya, talagang kaluloko ka namin yun. Tapos saka papuputok, talsik naman sa akin ng dila Bakit? Wasak Bakit ngayon ay maraming hindi nagpaputok? Iminimedya naman, bulag, putol ang kamay, isinusugod sa ospital, nasunog ang bahay, abay natakot Tama yan, maraming tao hindi nagpaputok dahil sa takot. Pero maraming Kristiyano, hindi takot. Nakakalungkot. Are you with me? And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Wise men walk in. Sumusunod. Tumatalima. Nakinig ka ng giving, alam mo wise pero ayaw mo pa rin magbigay.
Wala. Hindi ka magaling na ambag sa kabuuan. Ang iglesyang membro yung nagbibigay, ang ganda. Tayo pa naman, pag tuloy-tuloy ang Padre Garcia at tuloy-tuloy ang balete, hindi yan. Hindi tubig ang diesel niyan. At yung layong yon, ang ginagamit natin doon ay hindi latang gulong, gomang napupudpud. Tama? Gastos yan. Tapos di ka matututong mag-giving. Bakit? Kayo ganyay giniginaw. Kung walang aircon. Yan ka lang ay basta magbibigay ng lamig, may bayad yan. Wala namang ligtas ngayon. Walang free ngayon kundi kaligtasan. Tama? Lahat may Google yan. Sulong, hindi tayo matutong magbigay. Alam nga naman mga workers, hayo ng hayo, hindi kakain. Ay, mamamatay. Tama? Sabi niya, huwag niyong busalan ang baka habang gumigiik. Ibig sabihin, ang mga umaararo, ang mga nagpapagal, ating pakainin. Saan kukuha ng support? Magaling nga kayo, may mga bonus. Kami tagilid eh. No? Kung hindi nagkaintindihan, kung hindi nagkabulitan, hindi sana kami kukuha. Bakit? Pag kinuha namin, wala na eh. Kayo, asarap. Darating, aalis. Pero yung nakakaintindi na budget, kakaba-kaba. Tapos lalapit si Ando, Pastor, kailangan nating bumili ng manibela. Sisigundahan pa ni Eric, Pastor, sira ang brake. Sira na din ang ulo ko sa inyong dalawa kayo. Di nga? Totoo yan. Totoo yan. Hindi naman ito business eh. Na tayo gastos ng gastos at dapat naghahanap tayo ng patubo. No, ito sa Panginoon ginagamit. Ngayon, kung hindi tayo matututo magbigay, ano mangyayari? Ano mangyayari? Ang katwiran pa alam na naman ng Panginoon. Ano ka? Unsafe? Basta alam ng Diyos ang aking puso. Hindi. Alam mo, katwiran lang yan ng mga hindi nakakaintindi. Sabi nga ng iba ano yan? Gas-gas na yan. Paldak na yan. Hindi na yan bibinta. Ang kailangan natin, be wise. Amen? Wise men waken. Wise men worship. Wise men will give. Wise men walk in. Sumunod tayo. Huwag tayong tagapakinig lang. Ating gawin. Amen? Young people, nagbibigay na ba kayo ng inyong tithes? Lalo kung ikaw ay Kristiyano na magbigay ka na ng iyong tithes. Magsimula ka sa tithes. Dahil mahirap ang offering na matutunan, lalo first fruits kung sa tithes hindi ka nagbibigay. Young people, baka naman puro kikiam tayo dito. Puro fishbowl, abay, ang nayaman na yung tindahan wala naman na ibibigay. Ba, hindi ubiro. Ultimong lahat ng mga bata natin dito, pinapakain natin ng almusal. May sinatanghalian pa. Kung walang matututong mag-giving, ay paano? Amen? Sa dapat ang mga bata dito natututo na rin. Kailan pa kayo matututo? Pambira kung gumastos kayo sa ikasasakit ng ngipin nyo. Tapos sa pagbibigay sa tayo sa Panginoon, ginagamit natin ito sa pagsundo at sa pagkaon at paghatid. Walang problema sana kung kaon at hatid lang. Yung gulong na pupudpod, yung diesel na iiga, yung buhok ng driver na uubos. Marami yan. Kala mo ga? Yung tubig natin, pag kayo ba'y sumimba, hindi kayo naihi. Malimit umihi, lalo pag tinatamaan sa preaching. Panay-panay ang ihi. Di ka? Hindi libre yan. Tama? Pesiningil ba kayo? At saka yung ibinibigay nyo, hindi man inyo yan. Yan, sagyang nakatalaga ang gagamitin ng Panginoon.
Kaya kung gusto nating patuloy na tayo pagpalain sa 2026, abay wag na tayong magpatumpik-tumpik, magbigay na tayo ng dapat ibigay natin sa Panginoon. Let me tell you, young people, are you listening? YS. Sana natututo kayo, lalo pa kayo yung may mga trabaho. Kung hindi na kayo makakahayo, magtapat man lang kayo sa giving, laking bagay na. Kayo mga merit, kayo ba nagbibigay din ng tithes and offering? Sana lahat tayo. Bakit? Wise men will give. Men, tayo po'y manalangin.